kundi kung paano natin sinunod ang salita ng Diyos. Kung paano natin isinagawa yung kanyang salita. Yung mga bagay na susundin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Sa banal na kasulatan, mayroon po tayong tinatawag na 3 uri ng gawaing pagsamba. Pakatandaan niyo po at itilaan ninyo, saan ako nabibilang sa 3 uri ng pagsambang ito? Una, yung tinatawag nating vain worship. Yung vain worship na to, na kung saan, na ang nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Nakikita ko po sa inyo kung anong mga organisasyon ang nagtuturo ng mga galing sa tao. Kung yung ba ay biblikal o hindi. Kaya para sa mga kabataan ngayon, huwag kayong malilinlang. Maging mapagmatyaga kayo kung ano ang sinusunod ninyong turo at aral. Dahil napakalinaw dito sa banal na kasulatan, mayroon tayong tinatawag na vain worship. Matthew 15:8 hanggang 9 po. Mga pag nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Ano po yung isa pa na uri ng pagsambang ginagawa at makikita natin sa banal na kasulatan? Ignorant worship. Yung mga basta ka na lamang susunod-sunod, basta ka lamang dadalo kung ano yung iyong nakikita. Dito po sa Acts, sa istorya na kung saan habang si Pablo, nung siya ay nagpunta sa lugar ng Areopago. Yung Areopago po ay isang mountainous lugar na mabato. Okay po, bahagi ito siguro sa mga parte ng mga Middle East. Okay? Ito pong lugar na to ay mayroong isang community na kung saan ay may mga ginagawang pagsamba ang ilang mga tao doon. At sa kanyang paglalakad, may nakita siya na isang dambana na nakasulat sa isang Diyos na hindi kilala. Nasa Acts po yan, 17:22 hanggang 23. Ano po yung nakasulat doon? Sa isang dambana, dito po, nakalagay dito, sa isang Diyos na hindi kilala. Nandun po sa dambana nila, kaya nagtaka si Pablo. Sino ang sinasamba ng mga tao dito sa Areopago? Ay, maski naman tayo po, wala naman nakakita sa Diyos Ama, hindi natin kilala, pero tayo naniniwala. At ito'y pinag-aaralan natin. Sa panahon natin yan, ngayon ay marami na kung saan hindi nila alam kung si Rizal ba ang Diyos, o si Manalo ba, o si sino pa po. Hindi natin nila alam. Pero yun ang kanilang official recognition. Ngunit ang tunay na pagsamba na binabanggit sa banal na kasulatan ay makikita natin sa John 4:24. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ito ang binigay na utos sa atin sa bagong tipan. Bakit po sa bagong tipan natin sinusunod? Hindi na po tayo saklaw ng anumang mga batas mula kay Moses, David at Abraham para sundin yung mga kautusang ibinigay noon sa panahon natin mula nang maipako ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung ano yung katuruan ng ating Panginoong Jesucristo, habang siya'y nabubuhay, hanggang siya ay mapagos sa krus, yun ang dapat nating sundin, gamitin, dahil yun ang iniwanan sa ating mga gawain. Pansinin niyo po sa Colossians 2:14, ang linaw po na sinasabi
na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin. Yun po yung mga unang batas, yung mga nakasulat sa Old Testament. Sundin po natin ito sa Hebreo. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. So, malinaw po, tinanggal ang nakasulat sa banal na kasulatan sa Old Testament at ibinigay sa atin mula nung dumating ang ating Panginoong Jesucristo. So let us remember that we are no longer living under the Old Testament. Pero ang masakit, napakaparami pa rin po mga religious organization until now na maraming sumusunod sa pinaghalong luma at bagong tipan o puro Old Testament pa rin. Meron po dyan tinatawag ng mga Pentecostal, Adventist, Presbyterian, Muslim, dami po yan. Minsan talaga po, pag ako nagbabasa, kung minsan hindi ko na matandaan po yung iba't ibang mga katawagan. Latter-day Saint, etc. po, etc. At ang nakakatuwa po, napakagaganda ng kanilang mga tinura na panambahan. Talaga sa kanilang mga panambahan, ikaw ay maaari. Ngunit kung ikaw ay magiging bahagi at maghahanap ng katotohanan, tunay na salita ng Panginoon, hindi ko lang po alam kung kayo ay makakaramdam ng kaginawahan sa inyong mga puso. Bigyan ko lang po kayo ng isa. Ako'y matagal na nagtrabaho po sa Middle East. 30 years. 30 years po. Muslim ang pangunahing reliyon. Okay? Lahat po doon, palibot yun ng mosque. Gagamit sila ng microphone, okay, tatawag upang ang lahat ay maghanda pumunta sa mosque. Required po sila, lahat ng Muslim, babae at lalaki, bago sila pumasok sa loob ng mosque, kinakailangan ay maglinis sila ng muka, paa, kamay. Baka doon makatapak sila ng dumi sa labas. Di po yun. Yun po ang talagang batas nila. Sila po ay sumasamba ng hiwalay ang lalaki at hiwalay ang kwarto ng babae. Sa loob ng isang araw, kailangan ay kompletuhin nila ang 5 prayers nila. 5 prayers po. Madaling araw, umaga, tanghali, hapon, gabi, at may hapon. Basta 5 yung kailangan kompletuhin. Tayo nakakailang prayers po tayo dito. Pag linggo, marami. Pagka ordinary days, swerte yung may isa pagising. O isa, pangalawa sa gabi. Pag nakalimutan, nagmamadali, patay na. Wala na, nakakalimutan na. Kasi hindi natin habitual. Pero sa mga Muslim, mandatory po ito sa kanila. Kahit nasaan silang dako, kailangan makumpleto nila ang 5. Kahit lumabas sila doon sa gilid ng bahay nila, kung nasaan man silang dako, 5 prayers. At hindi lang po yan ang nakakatuwa. Iba-iba yung position nila. May patayo, may payuko, may pagluhod, may paupo, may patirapa. Pag dito tayo tumira pa, mailito po. Malito, kulang to. Kailangan pa natin. Yan po ang sinusunod nila at kinikilala nila si Muhammad ang may pinakamataas na kapangyarihan sa kanilang gawaing pagsamba. Wala po silang tinatawag na singing. Only reading of the Quran. Yung Quran, yung po yung ginagamit na kanilang pinaka-Biblia. Lipat naman po tayo sa mga Seventh-day Adventist.